إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dadako tayo sa araw na ito sa Bigil of Mutah. And after that, papasok tayo sa Conquest of Makkah, no? Alhamdulillah. Itong Bigil of Mutah na ito yung most dramatic episode sa lahat ng pakikipagdigmaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mga kasamahan. Ito ang pinaka-the most dramatic episode. At ito ang battle na ito para kang nanood ng live telecast, no? Itong battle na ito, habang nangyayari ito, ay kinukwento ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina kung ano ang saktong nangyayari sa digmaang ito. So para kang nanonood ng live telecast sa panahon natin ngayon. Alhamdulillah. So ibig sabihin, nakikita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o either sinasabi sa kanya ni Angel Jibril alayhi salam ang nangyayari, o either na itinapakita na Allah subhanahu wa ta'ala to reason, dahil kinukwento niya ito sa kanyang mga kasamaan kung paano namamatay ang kanyang mga sahaba. Alhamdulillah. That's why naging most dramatic episode dito. Nakikita mo Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babang kinukwento niya ito, umiiyak siya, lumuluha siya, no? At nalalata sa kanyang sitwasyon dahil siya pag umupo parang binabagsak lang ang kanyang katawan, no? So tinawag itong most dramatic episode sa lahat ng mga digmaan na ganap sa mga kasamahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At para kang nanonood ng live telecast na sa panahon natin ngayon, ito man ay UFC, ito man ay boxing, ito man ay NBA, so live telecast, ganito rin itong pangyayari, itong digmaan sa Battle of Mutah na ito. Ibig sabihin, bago pa nangyayari ang mga live telecast ngayon, ay mayroon na rin proof na naganap ito sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na parang nakikita niya, na parang napapanood niya ang nagaganap sa Battle of Mutah. Alhamdulillah. So, itong Battle of Mutah na ito, actually ito itinawag ng mga sahaba, this is Jaysul Umara. Ibig sabihin, ito ay the army of the leaders, the army of leaders, because ang battle na ito ang kauna-unahan, ang mga commander ay tatlo. Hindi lamang iisa ang commander, kundi ang tatlo ang inappoint ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na commander. Kung saan ito rin ay tinawag ang Battle of Mutah na ito ay Gaswatul, pero gaya na sabi natin, ang Gaswa ito ay kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dito hindi kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's why tinawag din nilang itong Sharia, no? Shariatul Mu'ta, no? So alhamdulillah. So ang mga sahaba, tinawag nila itong Jaysul Umara, ito ay ibig sabihin the army of leaders, dahil marami ang leaders, tatlo ang leaders sa digmaang ito. Ito ang kauna-unahang tatlo ang leaders sa digmaang ito, no? Alhamdulillah. Ang meaning ng Mu'ta, ito ay isang pangalan ng isang small valley, small village na kung saan ang sa paligid nito ay almost the Roman province, no, sa Syria, ng Syria. Sa paligid nito, ito makita mo, ito ay small village, at ang dalan around it ay yung mga Roman province, no, ng Syria. Okay? It is currently in the country of Jordan, itong lugar na ito, no? So the modern Arab sa panahon natin ngayon, tinatawag nila itong Al-Mazar. Al-Mazar, they call this Al-Mazar sapagkat dito nailibing ang tatlong shahid, na kung saan tatlong namumuno sa digmang ito na namatay lahat, ang tatlong ito dito nailibing. That's why tinawag nila itong Al-Mazar ng mga modern Arab sa panahon natin ngayon, na kung saan makikita, alam nila kung saan nalibingan ng tatlong ginawang mamuno ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. Isa na dito si Zaid ibn Haritha, si Ja'far ibn Abi Talib, at si Abdullah bin Rawaha. So sila ang
ang namuno dito, kung saan malalapit ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at mahal ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ginawang mga pinuno dito na kung saan lahat sila ay namatay, no? So, what is the reason kung bakit naganap ang Battle of Muta? Ayon kay Al-Waqidi, so there's many reasons about this topic. Pero the most popular that what I can see in the most book of Sirah ay itong sinabi ni Al-Waqidi na sinabi niya ang reason dito ay dahil revenge. Revenge ang reason dito dahil sa pagpatay nila kay Al-Haritha bin Umair Al-Azdi na kung saan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inutos nito na magdala ng letter upang darin ito sa ruler ng Basra. Ibig sabihin, nakaraan binatapik natin ang pagpapadala ng message ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On this way, hiniranan siya o in-intercept siya ni Sharshabil bin Amir na kung saan ito ay sa taga Ghazani, siya ay gobernador ang Al-Balqa. Ito ay namumuno ng mga Ghazani. Ito actually sila ay Arab, pero sila ay Arab Christian, no? At ang kaalay nila, like for example, si Caesar, ang Byzantine Emperor. So, ibig sabihin kaalay nila ang mga Christian, even na ang Roma, kaalay nila ito, no? So, kinuha nila ito sing Al-Harith bin Umair Al-Azdi at itinali nila ito. At actually, ito ay tinorture nila itong taong ito, itong sahabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then finally, binigyan ito ng blow nitong si Sharshabil na kung saan pinugutan niya ito ng liig, no? So, nung ito ay makarating sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course, ito ay lawful crime, no? So, alhamdulillah, Prophet sallallahu alaihi wasallam ay naghanda para puntahan ito, disiplinahin, turuan ng mga taong ito sa kanilang ginawa sa sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, that is the most reason kung bakit nagkaroon ito ng Battle of Muta dahil sa pagpatay nila kay Al-Harith bin Umair Al-Azdi. At of course, ito rin ay there's a possibility na maging layunin din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam tulad na nabanggit ni Ibn Kathir rahimullah ang pagpapadala ng ang battle dito na naganap ay isa na rin itong preparation for the later battle to Roman, no? Kung saan ito ay naging pintuhan nito upang mabuksan ang pintuhan ng pagkikipagdigmaan sa mga Roman. Actually, after the Battle of Muta, alam natin nagkaroon din ng Battle of Tabuk, nandiyan ng mga Roman, as far as I know, hindi na sila lumaban dito, nagkaroon na sila ng takot dito sa Battle of Muta. That's why ito ay naging unang hakbang upang sa ganun ay nasa bandang huli ay magkaroon ng takot ang mga Romano at sa bandang huli magkaroon ng digmaan sa mga Romano, no? Sa Roman Empire. So, alhamdulillah, so, may direct possibility na maging layunin na rin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, maging intention na rin niya ito dahil sa pinatay ang kanyang messenger. Actually, sinabi pa ng kanyang messenger ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay convoy. Alam natin, bawal patayin ng convoy kapag sila ay convoy. Pero pinatay pa rin nila itong convoy ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadadala ng liham para sa ruler ng sa Basra, sa ruler ng Basra upang sila yakay sa pananampalatayang Islam, no? So, ito ay naganap sa date na kung saan ito ay sinasabi ng most of the Siran book ay Jumada al-Ula, 8 after Hijrah. Kung niliwat natin to sa ating mga kalendary, September, ito ay 629 AD, no? Ito ay naganap ang Battle of Muta na ito, no? Actually, sa Battle of Muta, kasama dito si Ibn Abbas radhiyallahu anhu, makikita natin ang laki ng gantimpala ng mga sumama sa Battle of Mu'tah na ito. According to the hadith ni Tirmidhi, ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, siya ay kasama dito. So, dahil ito ay tumama ng Friday ang pag-alis ng kasama ni Prophet Muhammad ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na kung saan nauna na sa kanya, dahil ito yung Jumu'ah prayer, ay pinili niya na makapag-Jumu'ah prayer siya sapagkat alam natin si Ibn Abbas hindi nagmimisito sa Jumu'ah prayer. Gusto niya ito. At that time na mayroong pagkakataon nag-Jumu'ah, hindi siya nagmimis dahil ito hidden na mayroong digmaan, tsaka na lang siya hahabol dahil katwiran niya ito ay karagdagang gantimpala, sayang ito. So siya ay nagsagawa muna ng Jumu'ah prayer sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Till finally, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, matapos siyang magsagawa ng Jumaa prayer, nakita niya sa Ibn Abbas, sabi niya, what's the matter, ya Ibn Abbas, bakit naririto ka pa, hindi ka pa sumama? So sabi ni Ibn Abbas, si Rasulullah, sabi niya, nag-Jumaa prayer muna ako, kasama mo, at ito'y sayang, karagdagang reward din ito, no? So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn Abbas, sabi niya, kung ibibigay mo lahat ng salapi sa mundong ito, no? Hindi mo makakamit ang gantimpala ng mga naunang umalis sa iyo. Subhanallah. Allahu Akbar. Can you imagine? Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Ibn Abbas? Ya Ibn Abbas, even na lahat ng kayamanan sa mundong ito ay ipagkaloob mo sa sadaka. Hindi mo mapapantayan ang reward na makakamit ng mga nauna sa iyong umalis. Sabihin, napakalaking gantimpala ng mga taong ito na nakipagdigmaan sa Baitul Muta. Bagamat ang Chin nito ay mayroong weakness, no? But there is no problem pagdating sa historical purpose, no? So sabi ng ating mga scholar, no? Alhamdulillah. So sa pangyayaring ito, sa Baitul Muta, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-appoint ng 3 kataong leader. Una si Zaid bin Haritha, siyang magdala ng banner. Then after that, kung mamatay siya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Ja'far bin Abi Talib. Kung mamatay siya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah bin Rawaha. So ang susunod sa kanya, no? Ang magdadala ng white banner. Actually, white banner dito ang dala, no? ng mga mamumuno ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang marinig niya ang ginawa nila kay Harith bin Umayr al-Asdi ng pagpatay sa kanya, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbuo siya. Nagsabi siya sa kanyang mga sahaba kung sino ang nais mag-voluntary. So hindi niya pinversa ito, hindi niya pinilit na kung saan ipagtanggol o mag-revenge sa pagtatanggol sa kanilang kapatid sa pananampalataya na pinatay ng mga taong ito na leader, kasama ang leader dito ng Al-Ghassani, no? So alhamdulillah, almost 3,000 men ang kasama dito sa pakikipagsalakayan sa Baitul Mu'ta, no? Sa Baitul Mu'ta, almost sila ay 3,000 men, okay? So, alam natin, ito si Zaid bin Haritha, every time na magkaroon ng expedition at inutos siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, most likely, o most of the time, siya ang ginagawang leader o commander ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sinabi ni Aisha sa kanyang hadith na si Zaid, Aisha radhiyallahu anha, na si Zaid radhiyallahu anhu, every expedition siya ginagawa ng commander sa pag ito'y pangkat o group na inuutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every expedition siya ginagawa mamuno ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Then bago umalis ang mga ito, of course, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nag-uutos sa kanyang mga kasamaan, like for example, ito ay Sharia, hindi kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa digmaan, so ipinagduduan niya muna ang kanyang mga sahaba before na sila ay umalis, no? Alhamdulillah. So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually, siya rin ay nagbilin sa kanyang mga sahaba na kung saan sinabi niya sa isang hadith na kung saan na wag nilang papaslangin ang mga sumusunod na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ugstu bismillah fi sabilillah man kafara billahi la ta'duru wala tugayyiru wala taqatulu waliyadan wala amratan wala kabiran paniyan wala munazilan bisuma'ah wala taqtahu tahlan wala syajaratan wala tuhaddimu bina. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, fight the disbelievers in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyong sisirain ang kautusan, huwag kayong sisira sa inyong mga covenant, huwag kayong magtaksil, huwag kayong mag-traitor sa inyong mga pangkat na ito, no? Sa anumang kalagayan, huwag niyong papatayin ang mga bagong silang, ang mga bata, ang mga babae, no? Huwag niyong papatayin ang mga matatanda. Actually, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, neither ang mga trees, huwag ninyong puputulin, huwag ninyong ika-countdown ito, huwag ninyong gibayin ang kanilang mga bahay. So makita mo ang ganda, no? Pakipagdigmaan ng mga Muslim, no? Hindi talaga ito digmaan para wasakin ang isang lugar, kundi
ito ay bigyang disiplina o akayin muna sa landas ng subhanahu wa ta'ala dahil pag ayaw nila at doon sila bigyan ng disiplina. Actually, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if they reach there, so the people, they invite the people of these people in Gasani na kung saan matanggapin nila ang Islam. Kapag ito ay tinanggap nila, so alhamdulillah, so walang dapat disiplina o pag-awayin pa ang mangyayari, ngunit kung sila ay tatanggi, so ito sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ay kalabanin, one of the niya, ipagtanggol ang kapatid sa pananampalataya. Of course, this is the gate o isang daan para buksan ng pintuan para papunta sa pakikipagdigmaan sa mga Romano. Actually, this Arabian itong mga Arab Christian ang mga ito. That's why ang alay nila, lalo especially ang Rome, sila ay mga allies ng mga Arabong ito ng mga Christian, no? So alhamdulillah. So alhamdulillah sa panahong yaon, si Abdullah ibn Rawaha, siya ay umiiyak. So tinanong siya kung bakit siya umiiyak. Siya ba ay natatakot? Dahil siya ay kakalabanin niya itong mga sanay o bihasa sa pagkipagdigma tulad ng mga Roma, mga malalakas ang kanilang mga weapons, ang mga magagara ang sandata at mga makikisig at sanay sa mga digmaan. Kaya bago siya umihiyak, ang sabi ni Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu, hindi ako umihiyak dahil sa makamundong bagay, dahil sa ganito o sa takot. Umiiyak lamang ako, sabi niya, dahil naalala ko ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbika hasmam muqdiyah. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 19 verse 71, wala ni isa man sa inyo ang hindi magdadaan sa tulay sa itaas ng impyernong apoy, at ang decree ng Allah subhanahu wa ta'ala o kanyang itinakda o kanyang inuutos ay dapat maganap. So ito ang iniiyakan niya, na ibig sabihin, mayroon tayong tulay lahat, nadadaan tayong tao, nakalatag ito sa taas ng impyerno na kailangan makatawid doon, tinatawag na sirat, na kung saan ito ang kanyang iniiyakan, baka hindi siya makatawid. So this is the time na siya ay maging shahid, at may posibilidad na kapag siya naging shahid, ay makakatawid siya sa tulay na ito. So ito ang kanyang iniiyakan, na baka siya hindi makatawid dito, natatakot siya. So ito ang iyak na kung saan sinatatakot sa kaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging gusto niya ay umaasam na makatawid siya rito. So this is the pagkakataon na kung saan maging shahid, mamatay ng shahid, at pagkatapos ay makapasok sa paraiso at of course makadaan siya rito, no? That's why ang mga sahaba, even na sila ay nagduwa, na sila ay magbalik sa Madina na shape sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagduwa sila. Pero alam niyo ba, ang kanyang ibinuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sabi niya, as for me, sabi ni Abdullah bin Rawaha, as for me, sabi niya, inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, na ipagkaloob niya sa akin ng kabilang buhay at kapatawaran, at bigyan niya ako ng matinding blow sa mga kalaban, ibig sabihin, sword, matinding pag-atake ng isang espada, na kung saan ang aking dugo, sabi niya, ay sasambulat ang aking dugo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, gas out, no? So, when the people, kapag dinaanan nila, sabi niya, ang aking libingan, at sasabihin nila, ito ang ginaid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang warrior, at ang kanyang matuwid na pinatnubayan. So, yun ang gusto ko. Sabi niya, ayoko nang bumalik sa Madina. Ang gusto ko, ibig sabihin, gusto ko nang maging martir. So, alhamdulillah, no? So, alhamdulillah, that's why yun ang iniiyakan niya. Kung bakit umiyak siya sa takot sa parusa ng samantala, baka mahulog siya sa impyerno, pwede sa tulay. So, para sa kanya, ayaw niya nang magbalik. Gusto niya nang mamatay ng shahid para mawalan siya ng takot sa pagtawid ng tulay, at siya ay makapasok doon sa paraiso at makatawid sa tulay ng sirat, no? So, alhamdulillah. So, according to Ibn Shaq, ang duwa nito si Abdullah, ang duwa nitong si Abdullah sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan, ya Allah, sabi niya, isa dito sa report ni Ibn Shaq, ya Allah, sabi niya, ya Allah, sabi niya, o Allah, sabi niya, tanggapin mo ang aking duwa. Sabi niya, ya Allah, huwag mo nang hayaan pa ako'y makabalik sa Madina, ibilang mo na lang ako mamatay bilang shahid. So, ito naman ay dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala. What a great sahaba itong mga taong ito, no? Parang sa kanila walang halaga ang buhay because of the iman. Yan ang iman, ang taas ng kanilang mga iman, no? So, dito sa
sa ang mga sahaba nang sila ay umalis na at sila ay mag-march toward Tumaan, no? Around bordering geographical Syria, so kung saan narinig ng mga taong ito ng mga Ghazali na kung saan ang mga kamusliman ay parating upang salakayin sila. So, ibig sabihin, nagkaroon pa sila ng preparation upang makapaghanda laban sa mga Muslim. So, dahil alam natin na Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatulong na bigyan takot ang mga kaaway, so nagkaroon sila ng takot at automatic nagpadala sila ng envoy sa Roma, no, kung saan humingi sila ng tulong sa kay Heraclius, na kung saan ay ayon sa report ay binigyan ito ng ayon sa report si mismo si Heraclius, siya ay sumama upang kalabanin ang mga Muslim, no? Siya ay nag-response, then pagkatapos siya ay nag-calm down sa kanyang trono upang labanin ang mga Muslim. But according to the other Sira book, I think this is a mistake, eh. Dahil kailanman hindi lumaban si Heraclius sa kanyang mismo sarili, okay, lumalaban kanyang inuutos niya kanyang mga kasamaan, laban ng mga Muslim. Pero actually, hindi siya lumaban ng kanyang mismo sarili na nakaharap sa mga Muslim. Even na alam natin na makonquest ang kanyang lugar sa Jerusalem, ay alam natin hindi siya nakipag-participate ng directly laban sa mga kamusliman. That's why mayroong mistake na sinasabing tumugon din si Heraclius kasama ang kanyang 100,000. Can you imagine 100,000 laban sa 3,000? So, actually, mayroon pa nga sinasabi dito na mayroon silang ka-allies pa ng mga lugar ng mga Christian Arabs na tulad ng Lakham, Judam at Al-Bakin, na kung saan sila ay Arab tribes, na kung saan Arabian tribes, alay ng mga Byzantine, na kasama din, 100 din daw ito. So, ibig sabihin, sinasabi na mayroong 200,000 nagbigay ng tulong sa mga Ghazali or 150. But masyado itong malaki, no? Pero ayon sa mga ibang reports, ang estimation nila, ang ipinadala lamang ng Roman ay almost 10,000. 10,000, so 3 times sila sa mga kamusliman plus ang mga Ghazali, no? So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanilang bilang, no? So actually sa battle na ito ay si Abu Huraira ay kasama din siya sa first battle ito ng Abu Huraira, no? First battle ito ni Abu Huraira sapagkat alam natin si Abu Huraira ay hindi pa siya kasama sa Khaybar, no? Sila ay dumating, sila Ja'far din, no? As para sa inyo, ito rin ang first battle ni Ja'far bin Abi Talib, no? Nadalaan. So nasyak pa nga itong si Abu Huraira na makita niya ang dami ng bilang almost 3 times. O kung sinasabi ito 100,000, o talagang masisyak ka dito. So nasyak siya, sabi ng kanya sahaba, Abu Huraira, sabi niya, nagulat ka ba? Nasyak ka ba? Sabi niya, nagulat ka ba? Natakot ka ba? Sabi niya, yes, nasyak ako. Sabi niya, napakarami naman ng kaaway natin. Sabi niya, subalit ikaw ay wala nung battle ng Badar, no? So sabi niya, hindi namin tinitingnan ang sign ng mga bilang Abu Huraira. Ang tinitingnan natin dito ay ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging confident kang manalo tayo sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatag ang iyong iman, ibig sabihin. So, alhamdulillah. So, na-advise naman itong si Abu Huraira, tanggap natin na ito ay totoong advice. That's why, walang mga atubili na hindi tanggapin itong advice ni Abu Huraira na kung saan napakagandang advice ito para sa kanya, no? Alhamdulillah. So, sa Battle of Muta, gaya na sabi ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, siya ay nag-participate sa Battle of Muta, no? Itong actually ang ginawa dito na leader, alam natin ay 3, ha? Okay. So, nang magkaroon na ng actually magkaharap na ang mga magkakalaban, no? Magkaharap na ang magkakalaban. So, alhamdulillah. So, nagkaroon pa ng konting pag-aalinlangan ang mga kamusliman na kung saan napakarami ng kaaway. So, sabi nila, sandali, sabi nila, pag-usapan natin to. Eh, di ba sa ating commander sabi nila na mag-send tayo na muna ng message sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun sabihin niya kung anong gagawin natin. Hindi natin naasahan na ganito karami ang taong nadasal natin at sinuportahan pala sila ng kanilang mga kaalis ng mga Christian, no? Itong mga Christian na Arabs na ito. So, alam naman ni as para sa inyo si Said ibn Arid na kung saan gustong-gusto maging shahid ni Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu. So sabi niya, si Abdullah bin Rawaha, sabi niya, Abdullah bin Rawaha, ano sa pasya mo? Pero alam ni Said ibn Arid kung ano ang sasagot nitong
itong si Abdullah bin Rawaha. So sabi niya, bakit pa kailangan niyo on? Bakit pa kailangan niyo ang magpadala tayo ng sulat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam upang bigyan tayo ng advice? Ngayon nandito na tayo, lutusan tayo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niyo bang maging shahid? Gusto niyo bang takasan ng maging shahid kayo? Kaysa sa mundo ito manatili pa kayo na kung saan hindi niyo alam mangyayari. Gusto niyo bang takasan ang pagkakataong tayo ay maging shahid? Let's fight. Let us fight to our enemy. So lumaban tayo. At kung dalawa ang posibilidad na maging kalagayan natin. Either na victory or either na shahid. No loss. Kung nanalo tayo, mayroon tayo victory, mayroon tayong mga buti, may mga warang buti. Kung tayo masawi, no loss, tayo ay maging shahid. Gusto niyo bang takasan ng pagkakataong ito? Sabi ni Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. So dahil dito, nakumbinsi ang mga kasamahan ng mga namumuno ito na tatlo, nakumbinsi ang kanilang mga kasamahan, then they moved to engage the enemy in Masharib, a town of Al-Balqa, and change their direction towards Mokta. Ang gusto nila, dahil marami ang kaaway, bakit hindi muna natin pasukan ang bayan, ang village na ito, total konti ito, pagpapatayin natin muna ang mga ito, then pagkatapos, ay balikan natin ito. So sabi na Abdullah bin Rawaha, so magkakaroon pa tayo ng kapaguran, pakakabawas ito ng persa sa ating, kung unahin natin sila, then balikan natin ang mga ito. So unahin na natin ito, dahil maubos ang persa natin doon, lalo tayong walang pag-asang inshallah na matalo ang mga ito dahil pagod na tayo sa pagkikipaglaban sa mga yon. So that's why dumiretso na sila upang labanan o kaharapin ang sa lugar ng naka-encamp sa Mu'ta ng mga kaaway. So in the right flank, sa middle right flank, in the right flank, na kung saan nililed dito ni Qutbah bin Qatada al-Udari, at in the left flank ay si Ubadah bin Malik al-Ansari. So meron din sa gitna. Okay? So hanggang sa magkaroon ng salpukan ang dalawa sa Battle of Mu'ta. Then si Said bin Harith, alhamdulillah, buong tapang niyang dala ang banner, nakipaglaban siya, nakipag-away siya bilang isang leadership, talaga namang napakatinding ginawa ng tao to in matchless spirit and bravery until he fell. Hanggang siya ay mapatay ng mga kaaway. So, kinuha ni Ja'far, dahil nasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung mamatay Said, kunin ni Ja'far. Ito ay ikinikwento ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang tumutulong ang kanyang lupa. Si Said ibn al-Harith, alhamdulillah, siya ay binawian na ng buhay at napatay na sa pahitol na subhanahu wa ta'ala, napatay na ng mga kalaban. So kinukwento niya ito, ang nangyayaring ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. That's why sinabi ko, para kang narilood ng live telecast. No? So kinuha ito ni Ja'far bin Abi Talib, buong tapang itong kinuha. Pangalawang susunod na pinuno, pagka namatay ang una, susunod siya patapos si Abdullah bin Rawaha kung mamamatay siya. So until na makipaglaban siyang buong tapang, at kung saan ay hanggang sa maputulan siya ng kanang kamay at nahulog ang banner, at siya ay kinuha niya ang banner, at habang hawak niya ang banner, lumalaban siya. Napakahirap pang lumaban dito, parang putol ng kanang kamay mo, no? So hanggang sa maputol ang kanyang kaliwang kamay. So hanggang maputol ang kanyang kaliwang kamay, ay kinuha niya ni Ja'far sa kanyang mga kamay, dalawang putol ang banner, at hanggang siya ay bigyan ng isang matinding blow itong si Ja'far ng mga kaaway, at siya ay namatay. Actually, sinasabi ang blow ni Ja'far na sinasabi ni Ibn Umar radhiyallahu ang kanyang talagang stab, makikita mo ay 90, 50 sa harapan, 40 sa likuran. Pero mayroong report mula kay Bukhari na wala sa likuran 40, kundi 50 lamang ang stab ni Abdullah bin Ja'far. Sa ibig sabihin, sabi ni Ibn Umar, nung kasama ako sa digmaan ito, hinanap namin ang kanyang bangkay. Actually, hindi na makita. Natabunan pala siya ng mga taong almost namatay na, nadaganan siya itong si Ja'far ibn Abi Talib. So nakita nila doon kung ilan ang stab meron siya. Napakaraming stab na meron si Ja'far ibn Abi Talib na dahil ano? At siya rin ay namatay na shahid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam, no? Then after that, because na namatay na ang dalawang to, Abdullah bin Rawaha, siya ang susunod. So kinuha ni Abdullah bin Rawaha, actually nakipag-jihad pa ito sa kanyang sarili. Para bang yung, minsan parang sarili natin, umudyo ko, huwag ka na tumuloy, siguradong talo ka dyan, wala kang panalo, marami siya. So sinasabihan niya itong kanyang sarili, sabi niya, kung hindi ka susulong, pupwersahin kitang sumulong para lumaban lamang sa mga kaaway na ito. Ako'y sumusumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na ako mismo ay isusulong kita kung ayaw mo, no?
latukrahunna, ibig sabihin, or I shall force you to proceed para kalabanan itong mga kaaway nito. Ano, ipaliligtasin ko pa ba ang pagkakataon nito? Ito ang gusto ko, mamatay na siya, ayaw ko magbalik ng Madina. Hindi ka susulong, sabi niya, pupersahin ka ng sumulong para kalabanin ang mga kaaway na ito, no? Hanggang sa, sabi niya, ay, hindi mo ba gusto ang paraiso? Ayaw mo lumaban, ayaw mo sumulong, ayaw mo paraiso, until na siya ay actually ay mamatay din ito. Actually si Ja'far bin Abi Talib, dahil sinabi sa report, I think this is Bukhari, na siya ay tinawag na the flying Ja'far, because sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa paraiso, binigyan siya ng 2 pakpak ng Allah subhanahu wa ta'ala, instead na kamay, pakpak ang nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Dahil naputulan ng 2 kamay, pinalit ng Allah subhanahu wa ta'ala pakpak, at lumilipad siya sa paraiso, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit saan niya gusto. Ito si flying Ja'far bin Abi Talib. At ito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa panahong umiiyak noon ng kanyang asawa, si Asma binti Umais. Ito si Ja'far bin Abi Talib, at ang mga anak nito ay kinausap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ang kanilang ama ay sa paraiso at binigyan 2 pakpak ng bantala at lumilipad ito kung saan niya mang gusto doon sa paraiso. Alhamdulillah, so that is the proof na sila ay naging shahid, no? Alhamdulillah. So dito, pagkatapos mahulog ng banner, ay wala na ang namumuno. So kinuha ito ni from the Bani Ajlan na tinatawag itong Sabit bin Al-Arqam. Kinuha niya ang banner at itinakbo niya. Umatras muna siya. Hindi ito atras ng takot. At tinawag niya ang mga sahaba. Sabi niya, so sino ang gusto mamuno? Sino ang mamumuno? Sabi niya, wala na ang mga pinuno na inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga tao, ikaw. No way, hindi ako, sabi nila. So dito sabi nila, okay, si Khalid ibn Walid ang siyang paghahawak ng ating banner. Alhamdulillah. So alam nila si Khalid ibn Walid, malaki ang eksperyensa sa ganito at may tiwala sila ang mga sahaba. So ginawa si Khalid ibn Walid, actually tandaan nyo, ng mga sahaba na siya ang mamuno sa mga ito, sa digmaang ito, no? Siya ang ginawa. Alhamdulillah, hindi ito tinanggihan ni Khalid ibn Walid pagkakataon nito upang maipakita niya naman ang pagkukulang niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at buong tapang niyang ginawa ang lahat ng makakayanan niya. Actually, 2 teknik ang kanyang ginawa rito para mapaatras lamang ang para magkaroon ng tigil at magbalik sa kanilang mga lugar ang bawat magkabila. So, ang unang ginawa niya, sabi niya, okay, sa unang pagkakataon ito, wala pa namang gabi, hinihintay natin gabi, of course, magkakaroon na muna ng pagpapahinga. So, sabi niya, kailangan natin ang unang-unang organize ng Army Quickly Term. So, mabilisang trabaho ito. So, mabilisang pakikipaglaban. Actually, sabi dito sa itong si Khalid ibn Walid ay, actually, siya ay, as far as I know, no? 8 or 9 swords ang nabali niya sa pakikipaglabang ito. Ang tapang ng taong ito. No? 8 to 9 swords ang nabali at natira na panagkana lamang. See? Hanggang sa sumapit ang gabi. So, ang mga ibang sinabi ni Khalid ibn Walid, so, alhamdulillah, abang lumalabang kami ang mga paparating na magkaway, taulanan nyo sila ng pana. So, kailangan natin ng quick term army, ang army quick term ang kailangan natin. Upang sa ganun, hindi sila matambak o dumami sa harapan natin. Okay, until finally, dumating ang gabi at nagkaroon ng pahinga. So, kinabukasan ay gumawa ng diskarte. Itong si Khalid ibn Walid, ang ginawa niya ay yung nag-iwan siya ng mga daan, almost ilang 100 ito, at lumaban sila sa harapan ng mga Arabians na ito, mga Roman Christian at sa mga Arabian Christian, na kung saan sa bawat dumarating na oras, of course, minsan before hours nagpapahinga sila, natitigil ang battle. So biglang may dumarating na mga Muslim. So dito nagkaroon na ng takot at nagugulat ang mga Christian kung bakit every time 30 minutes, 40 minutes, may 100 o siyempre ang estilo pa naman nila, ang mga dumarating mayroon silang gamit na pampaingay at saka mabilis ang takbo at umaalikabok ang disyerto. Hindi mo alam kung gaano karami ito dahil sa alikabok na makapal na nakikita nila. Hindi nila estimate na 100 ganito. Actually, estimate nila every time na dumarating ang napakarami. So that's why nagkaroon sila ng takot. No? So dito sa paraang ito ni Khalid ibn Walid na kung saan ay natigil ang digmaan at ang magkabilang panig ay umuwi sa kanilang mga lugar. That's why nung kinukwento ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? Pakinggan natin ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, namatay ni si Sa'id ibn Harith, then namatay si Ja'far ibn Abi Talib, then napatapos namatay si Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, at sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, now ibinigay sa espada ng Allah subhanahu wa ta'ala ang espada at nagtagumpay. And nagtagumpay, tandaan yan, at nagtagumpay. No? At nagtagumpay, sinabi ng Prophet
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sino ang sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na at ibinigay sa espada ng Allah subhanahu wa ta'ala ang espada? Si Khalid ibn Walid. Tinawag itong Zaypula, the swords of Allah. Ibig na ang mga Christian tinawag itong Zaypula sapagkat siya ang nagpatigil o nagpaatras sa mga kaaway sa digmaan ito. Magamat hindi natatawagin umatras talaga sapagkat hindi naman talaga umatras ang Roma, kundi natigil lamang at umuwi na lamang ang bawat isa sa kanilang mga lugar. So tinawag siyang Zaypula, swords of Allah. That's why kung malalaman natin, kung ito espada ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya mamamatay sa digmaan dahil ito is swords of Allah. So that's why alam natin na namatay ito si Khalid ibn Walid on deathbed. Kahit na sabi niya nga, even na 2 fingers, walang taga na sa katawan na walang space 2 fingers. Pero hindi siya namatay ng digmaan dahil siya ay Zaypula, siya ay swords of Allah. So hindi pababayan ng Isman pala, ang kanyang sword ay mamatay sa digmaan. That's why kahit anong pilit o gustong mamatay ni Khalid ibn Walid radhiyallahu sa pakikipagdigmaan ay hindi ito na ipahintulot ng Isman pala sapagkat siya ay Zaypula o swords of Allah, siya ay namatay lamang on deathbed. Bagamat gustong-gusto nitong mamatay na martir ng taong ito, si Khalid ibn Walid, no? Alhamdulillah. So, alhamdulillah, so ang magkabila ay nagkaroon ng pagtigil sa pakikipagdigmaan ito sapagkat na-realize ng mga Christian Romans at mga Gasani na kung saan ay dumadami ang mga Muslim, so there's a possibility na sila ay mabigo. That's why nagkaroon ng tigil na paglalaban. Actually, ito ay tactic lamang ni Khalid ibn Walid, no? So, alhamdulillah, until finally, ito ay success. Ito ay success, no? So, ito ay tagumpay. That's why, sinasabi natin dito, o sinasabi, ito bang digmaan na ito sa Battle of Muta, ito ba ay success? Ito ba itagumpay ng mga Muslim? There is a 3 different opinion. As for my humble opinion, actually, silang lahat ay mayroong katwiran. Ang unang opinion, sinasabi nila, like for example, kay Ibn Sa'd, no? Ito ay clearly lost. Ito kinonsidera niyang this is a loss. Because Muslim, sila ay namatayan ng 3 pinuno. 3 pinuno. Okay? Alam natin ito. Si Ja'far, Ibn Abi Talib, or Abdullah bin Rawaha at Sa'id ibn Harb, sila ay namatay. At iba pang kasama nila, actually sila ay namatay dito, almost sinasabi 8, 9, other 7, 15. Okay? At meron din naman sa kalaban, ngunit hindi nabilang o ilan ang namatay sa kabilang panig. Okay? So sabi nila, this is a loss. Sapagkat actually, sila ay nag-retreat, bumalik sa Madina, while the Roman, kung talaga lalaban pa sila, hindi naman mag-retreat ang Roman. That's why nag-retreat sila, so nag-retreat na ng Roman. Pero ibig sabihin, hindi talaga tumalikod ng Roman sapagkat naghihintay pa ng laban. Ngunit umuwi na ang mga Muslim at umuwi na rin sila. So natigil ang paglalaban ani Ibn Sa'd rahimullah. So number 2, sabi nila, no, this is the position of Ibn Uqba, famous expert on Sira, no? At ganun din si Bayhaqi at ang pinagbibilang si Ibn Katsir rahimahumullah. So sabi nila, this is a massive victory. Ito ay malaking tagumpay. So ito ay malaking tagumpay. Number 1, sabi nila, cause Muslim, they return successfully, even na mayroong naiwan sa kanya namatay 1% lamang. Sana makarami naman ng kaaway nila, kalaban nila. So sila ay konti ang namatay lamang, almost 1% lamang. So konti ang casualty. Number 2, nakakuha sila ng mga buti. So ang mga kaaway hindi naman nakakuha ng buti. So and number 3, this is the main evidence nila na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang espada ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinigay ang espada sa espada ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang espada ay ibinigay sa espada ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Khalid ibn Walid. At sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagbigay dito ng espadang ito na si Khalid ibn Walid, ang Zaypula, espada ng Allah subhanahu wa ta'ala, then he gave this victory. At ito ay nagtagumpay. Pero actually, kung pag-aaralan natin, iba kasi marami ang kahulugan ng tagumpay o victory. Ang victory na nakikita ko rito, inshallah, no? According to our scholar o majority scholar, ito ay victory to save themselves for destruction. Alam natin, sabi niya Khalid ibn Walid, nung magawa siyang 2 tactic, wala akong nakikita ng posibilidad na magtagumpay kami sa dami ng mga kaaway. Ang kanging posibilidad lamang ay mabigyan ko ng kaligtasan, inshallah,
na ang mga kamusliman ay makabalik ng shape. So yun lang. So yun ang tinatawag na victory to save themselves to their destruction against to the enemy. Okay? So itong sinasabi na responsibility, itong sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But of course, victory. No? Na sila yung nakabalik nang wala nang napisala after that Khalid ibn Walid radhiyallahu. So, this is a victory. This is a main reason, or this is a main evidence na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkabigay ng espada sa espada ng subhanahu wa ta'ala, si Zaifullah o Khalid ibn Walid ay nagtagumpay ang mga Muslim at nagbalik sila sa Madina. Okay? According to another opinion, ito ay neither victory, this is neither defeat. Means, this is a draw, tabla. According to Ibn Sa'd, Ibn al-Qayyim, sabi nila ito ay draw. Tabla lamang ang labanan ito sapagkat ang totoo, sabi nila, sa bawat dalawang posisyon, okay, pauwi nga itong Muslim, hindi naman umaatake ang mga Roma o Christian. So, ibig sabihin, neither sa makabilang panig, wala nang gustong umatake. So, gusto na talagang tumigil. Lalo, nagkaroon na ng takot itong mga Christian, tinapunan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taktik na ginawa ni Khalid ibn Walid. So gusto na talagang mag-choice na nilang atras. So wala na sa kanilang umatake sa bawat magkabilang panig sa kanila. No? So alhamdulillah. At magkabila sa kanila, walang prison of war. Wala silang nakuwang prison of war. At hindi malayo ang mga casualty o mga namatay nila sa Christian Arab at sa mga kamusliman. That's why, ang tingin nila dito ay almost, ay sabi natin lahat naman may katwiran ng opinion nila, almost ito ay draw ang labanan na ito sa bagay nito. Pero ang malaking tagumpay dito, dahil sa ginawang taktika ng Khalid ibn Walid sa pahintulot ng subhanahu wa ta'ala, nagkaroon ng takot ang mga Christian, Roman, ang mga Christian, maging ang Arab. That's why nung sa Tabuk ay ayaw na nilang lumaban sa mga kamusliman. Ayaw na nilang lumaban sa Tabuk. Before na makasakop ito ang Roma sa panahon ni, as para sa ino kay Umar bin al-Khattab. So, alhamdulillah, ito ang malaking benefit na buksan ng pintuan na kung saan matapunan ng takot ang mga Roma, bagamat marami, babagsik, bihasa, sanay sila sa digmaan, magagandang weapons, pero kinatakutan nila ang mga kamusliman. Ito ang malaking benefits dito, bagamat ang tingin natin ay draw, ito ang malaking benefits na ibinigay ng subhanahu wa ta'ala dito, na sila'y mabigyan ng takot sa mga kamusliman. Alhamdulillah. So, according to the one story, itong si Salama, kasama nila, no? Ito ay magandang basihan sa ating take na kung saan pag-uwi nila sa Madina ay hindi na lumabas ng bahay si Salama at hanggang sa tanungin ng kanyang asawa. Sinabi niya na saan si Salama, ba't hindi ko na nakikita? Hindi na siya napupunta ng Masjid ya Rasulullah. Hindi na siya lumabas ng bahay sapagkat tiniribok siya o tinutuya siya ng mga kasamahan. Pero sinasabi, ito ba yung mga sahaba o mga hypocrite doon? So sinasabi, alam no, sabi naman iba, may hypocrite o merong hindi. So ang sinasabi ay, bakit ka nag-run away? Sabi nila, bakit ka tumakbo? Ikaw ay naging duwag sa pagkikinigmaan yun, sabi nila. So, yun ang sinasabi nila, sabi ng kanyang asawa. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, o people, sabi niya, si Salama ay hindi naging duwag. Alam natin, major sin kapag kayo tumatakbo. Kapag ang kaaway ay nasa harapan mo, tumatakbo ka sa takot, ito ay major sin, alam natin ito. Pero hindi ganoon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay kurar. Siya ay kurar. Kurar means na, ibig sabihin, tatakbo ka dahil nakikita mong walang kalaban-laban. So bilang pag-iingat, tatakas ka o tatakbo ka, pero may plano kang babalikan mo sila. That is not wrong. Hindi ito masama. Ang matras kayo bilang sabi natin, oh, malakas ang Persa, may baril sila, tayo kutsilyo lamang, ang dami pa nila. So atras muna tayo. So babalikan na lang sila. So this is a technique or tactic. Hindi ito karuwagan, ito ay kurar, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya umatras, pero darating pa ang isang araw na siya babalik upang kalabanan sila. Ibig sabihin makapag-prepare naman ng gamit, laban makapantay, makapares sa kanila. Ito ay kurar. There's no problem about this. So that's why, ang mga sahaba o mga sinasabing hypocrite magmula noon, hindi na sinabi ito kay Salama, no? Hindi na ito sinabi kay Salama. Ibig sabihin, sinasave lang nila o sinate lang nila ang kanilang sarili, laban sa tingin nila ay wala silang kalaban-laban, pero hindi dahil doon sa tumakbo sa kadugan, kundi sinate lang nila ang sarili nila sapagkat tingin nila walang laban, pero may planong babalik. Ito ay hindi foul o kasalanan sa pakikipagdiman o pakikipag-away, pakikipaglaban sa mga hindi mananampalataya. Ang tumakas ka pa samantala dahil hindi kay preparation o walang doubt na walang laban, pero ang plano nyo ay babalikan nyo sila. This is a kurwa, no? Walang problema dito. Alhamdulillah. Isa din sa istorya dito, napakaganda,
ay sa mga Al-Mudali. This is a group of helpers sa mga kamusliman na lumaban sa mga people of Romans, no? One of them, mayroon lang siyang espada. So, gusto niya kaharapin ang one of the lieutenant or commander sa mga Roman. So, sinabi niya sa pwede mo ibigay niya sa akin ang animalis na ito. So, ibinigay siya ng animalis sa tao, then kinuha niya ang mga balat. Siya ang ginawa niya talagang armor, yung balat ng hayop. So, ito ang sinuot niya, ginawa niya ang armor sa kanyang katawan. At nilabanan niya ang commander until finally, napatay niya ito. So, ang commander nito, ang kanyang armor, mayroong ginto, magandang kabayo, magagandang gamit, at kinuha niya lahat ito. Then, pagkatapos ng digmaan, sabi ni Khalid ibn Walid na dahil sa kanya, sabi niya, ano yan? Sabi niya, this is the rules. This is a sunnah. Kapag ikaw ay napatay mo ang isang bagay na ganito, tulad ng commander na ito, sa'yo lahat ang kanyang mga gamit, kabayo, magagarang kagamitan, armor, imo na may ginto. So, sabi ni Khalid ibn Walid, alam natin, bago pa si Khalid ibn Walid, no? So, hindi pa niya masyadong alam ang mga rules. So, sabi niya ni Khalid ibn, no, sobra naman ito, labis naman ito, ibigay mo naman ang iba sa treasure o sa ating kaban sa Madina. So, tinwersa ito, kinuha ito. That is a mistake because bago pa naman ito, istihada ni Khalid ibn Walid, bago siya, so mistake. Ang pala, pero tinanggap naman ito sa bandang huli ni Khalid ibn Walid. Tingnan natin maya-maya, insyaAllah. So sabi ng taong ito, wallahi, pagbalik natin sa Madina, sasabihin ko sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginawa mo sa akin. Until na finally makarating sila sa Madina, so pumunta ang taong ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Rasulullah, napatay ko ang commander ng mga Roman Sersia, kinuha ko ang kanyang gamit, ang kanyang kabayo, ang kanyang ito, kinuha ni Khalid ibn Walid, ya Rasulullah. So, tinawag si Khalid ibn Walid upang kumpirmahin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Khalid ibn Walid, yes Rasulullah, ginawa ko, ibalik niyo sa akin. So, pag inong ibabalik na sala ni Khalid ibn Walid, take a look at this, pinagkukutya, niribok niya si Khalid. So, nakita mo na, ang ginawa mo sa akin, napahiya ka, ganito. Sabi ko sa iyo, itong batas, parang, ako kasi, matigas ang ulo mo, magmangka ka. Nagalit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taong ito. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede bang iwanan ninyo ang commander para sa akin? Commander! Itinuring na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na commander si Khalid ibn Walid. Bakit? Dahil siya pinili ng mga tao. Alam natin, pinili siya ng mga tao doon sa bitin ng muta. So siyang commander. Ibinawa doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil pinili siya ng mga tao. Commander din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, pwede bang iwanan niyo sa akin? Kung kukunin niyo sa bagay, pimalis kayo. Pero sa ginagawa niyo ito, isang commander at gagawin niyo sa kanya ito, ginaganito niyo sa binilibak, ginagawa niyo ang mga namumuno sa inyo, Khalid, huwag mong ibalik sa kanila. This is tasir. Ito ay disiplina. Kailangan wag itong gayahin. That's why hindi na pinabalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang dapat ibalik ni Khalid ibn Walid. Of course, nagkamali si Khalid ibn Walid. Patanggalan niya tanggapin ito because bago pa lang siya. Ibabalik niya ang mga ito dahil pinababalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. He knows. He made a mistake. So, ibabalik nito. Pero dahil sa ginawa ng taong nito na gusto niyang ipahiya si Khalid, niribok niya, tinuya niya, si Khalid, dinisiplina siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi dapat ginagalito ang mga namumuno. Galit na galit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Khalid, huwag mong ibalik sa kanya. Ito ang disiplina. Pinapakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabat, sino man ang inutos na commander o mamuno, hindi dapat ganitong pakikitungo sa isang mamuno. Sabi na, ito ang gustong ipakita ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, no? So, ito ang munting naging paksahin natin sa Battle of Mu'ta, kung saan, alhamdulillah, nagsimula na ang role ni Khalid ibn Walid na kung saan, kung sa baga sa pagpasok ng isang boksingero, baguhan pa lang siya, pero click, patok na agad siya, sikat na agad itong si Khalid ibn Walid. Dahil, of course, siya ang piniling espada ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya kayang talunin ng kahit minumang persadong mga tao o kalaban niya ang makakagapi sa kanya, sapagkat siya ay espada ng Allah subhanahu wa ta'ala. If you are sword of Allah subhanahu wa ta'ala, nothing can defeat you. Sino makatatalo? Siya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpo-protection sa kanya, ang nagbibigay buhay at kamatayan. So paano mo siya matatalo? Even na gustong-gusto ni Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu na mamatay sa jihad, maraming stab, pero hindi pinabayang mamatay ng smanto sa jihad, namatay siya sa deathbed, kahit na gustong-gusto niya. Hindi siya pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mamatay sa digmaan. Na siya ay mamatay sa digmaan. No? Actually, meron din pangyayari pa rito na kung saan ang lahat ay hindi na natin kinukuha. No? As far as I know, nababasa naman ito sa mga hadith kung saan nangyari din ito na mamatay ang asawa ni Ja'far, na mamatay si Ja'far ibn Abi Talib dahil anha,
na kung saan ang kanyang asawa ay si Asma binti Umais. Okay? Asma binti Umais. Na kung saan pagkatapos si Ja'far ibn Abi Talib, naging asawa niya si Abu Bakar. Kadalaan, na kung saan nagkaanak sila. Para sa ino, kasi anak niya ay si Muhammad ibn Abi Bakar. At pagkatapos nito ay namatay si Abu Bakar, naging asawa niya si Ali radhiyallahu ang asawa, ang kapatid ni Ja'far ibn Abi Talib, itong si Umais, si binti Umais, no? Si binti Umais, okay? Asma binti Umais radhiyallahu anha, okay? So si kilalang sahabiya, ito si Asma binti Umais, asawa ni Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, no? Alhamdulillah. So dito rin mayroong hadith na kung saan dahil siya nananangis, almost pinatitigil siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya tumitigil na buutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya natitigil until na 3 days. So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpunta na, sabi niya, mula sa araw na ito, wala nang iiyak sa mga patay na ganitong ginagawa ninyo. Ito yung gawain ng jahiliya, pinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam din dito, no? So actually, noong mga nagluluksa ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipaghanda ng pagkain ang pamilya ni Ja'far. So makikita nyo, ang mga namatayan sa Islam, sila yung pinaghahanda ng pagkain, pakainin sila sapagkat sila nagdadalamhati, latang-lata, hindi makakilos, hindi katulad ng mga ignorance people, namatayan na, sila pa ang nagsiservisyo sa mga tao, malalakas, walang dalamhati, nararamdaman, hindi sila nalalata, hindi nalalambot, hindi napupuyat, wala silang anong manaramdaman sa, kundi nakikita mo, nagsusugal, nagtatawanan, nagpapasarap, kumakain na kung ano-ano, samantalang nagsisilbi sa kanila, yung mga namatayan mismo, sila pang naglilingkod sa kanila. Instead na sila ang makiramay, maglingkod sa mga taong ito, ay may baliktad. Sa Islam, ang mga namatayan, sila ang pinagsisilbihan. Kung maaari, pagluto natin, bigyan natin para makakain sila. Ito ang paraan ng Islam, no? Hindi yung ikaw pang pagsisilbihan. Pagtapos namatay, ikaw pang paglilingkuran. No. Sa Islam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagluto nyo ang pamilya ni Ja'far o kung sila ang pakainin ninyo. So clear na ang mga namatay sa Islam ay hindi na ito inaabala, pinipinsala. Actually nga sa Islam, kapag namatayan ito, actually, kapag matagal-tagal ng panahon, hindi mo na dapat itong banggitin ko sa kanyang, kumusta na asawa mo namatay? No, ito hindi na dapat itong gawin sapagkat babalik na naman sa alaala ng tao ito na magbibigay ulit ng kalungkutan at dalamhati sa kanya. That's why hindi na ito pinag-uutos na kapag nakaraan ng ilang araw, sasabihin mo, kumusta na? No, kundi bigyan mo ang namatay ng isang, magduwa mo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala o bigyan mo siya ng advice o condolence na kung saan, alhamdulillah, huwag ka malungkot, tayo ay nauna lang siya at nauna at susunod din tayo, lahat tayo ay mamamatay, inanlahi wa inna ilayhi raji'un. So alhamdulillah, in the better dito ay namatay siyang shahid, magalak tayo, namatay sila matutuwid na Muslim, sana ganun din tayo, ang lahat naman ay magtatapos, magwawakas at magsasama-sama pa tayo sa kabilang buwan, doon sa paraiso, kapag kinuha natin, pinilit natin magtagumpay. So pinalalakas mo ang kanyang loob, hindi yung sa ilang araw, isang buwan, o ilang buwan, isang taon, o kumusta yung asawa mo namatay, kumusta na siya. So ipaalala mo ng mga walang benefits, parang ipinadama mo lang sa kanya, saktan siya, o paalala mo muli ang kanyang nakaraan, para magdalamhati, malungkot na naman. Hindi ito ginagawa sa Islam. Okay? Alhamdulillah. So ito ang pananampalataya natin na ibang-iba, kung saan walang misguided sila. Ang guide natin ay napakaganda, at tinuturo ang lahat na nakakabuti sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, even na tayo ay nagdadalamhati sa mga nawala sa ating buhay, mayroon itong katuruan upang mapagaan ang ating mga sitwasyon. Alhamdulillah. So inshallah, kasusunod ay dadako tayo sa the conquest of Makkah. Alhamdulillah, papasok na tayo sa conquest of Makkah, yung pagkalupig ng Makkah, katapusan na ng mga Quraysh. Inshallah, so papasok na tayo dito. Wa kana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير. الله 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 Allah